Julio na yata ang isa sa pinakamatipid na tao. Lahat ay ginagawa niya para makatipid siya. Kapag pumupunta siya sa grocery, yung mga nearly expiry na ang kanyang binibili at ang binabayad niya ay mga coupon. Pati paggamit ng tubig ay kanyang tinitipid. Patak-patak lang ang paggamit niya dito. Sobrang tipid niya rin sa toothpaste. At yung candle na inaalay niya sa grave ng kanyang parents ay hinahati-hati niya ito para makatipid din. Isang itlog lamang ang kinakain niya sa buong araw. Gusto niya kasing makaipon para makapag-retired siya ng maaga. At nung sumapit na nga na nakaipon siya ng $2 million, ay bigla naman siyang nag-collapse. Agad siyang dinala sa ospital at nalaman niya na may brain tumor na pala siya. Kinagulat ito ni Julio. Nagpa-second opinion siya sa ibang doktor pero mahal ang MRI kaya bumalik ulit siya dun sa una niyang pinagpalaboratorihan at doon ay sinabi nga na confirm na may tumor siya. At dahil nga may taning na yung buhay niya, ang ginawa niya, inaya niya yung mga barkada niya sa isang mamahaling hotel at nag-check-in sila doon. Kumain sila ng mga masasarap at mamahaling pagkain at nag-rent din sila ng sports car. Naglaro din sila ng video games at pumunta rin sila sa mamahaling bar. Nag-order siya ng mga expensive na alak at pinainom niya lahat ng staff doon. Bumili na rin siya ng lupa para sa kanyang paglilibingan. Inayos niya na yung paglilibingan niya dahil gusto niya ay bonggang-bongga ito at nagpa-death make-up service trial pa siya. Pag-uwi niya sa bahay ay kumain siya ng nearly expiry na ham. Pagkatapos noon ay nag-collapse siya kaya dinala agad siya sa ospital ng kanyang mga kaibigan. Pagising niya ay nagsorry sa kanya yung doktor. Sinabi nito na nagkamali lamang yung machine at wala talaga siyang tumor sa utak. Kaya daw nahilo siya noon dahil na food poison siya sa mga expired na kinakain niyang pagkain.